Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, Balitang Sports at Balitang Artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay makiki-update tayo muli sa ating Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil syempre tuloy-tuloy pa rin ang assistance na ibinibigay ng ating pamahalaan sa mga nasalantahan ng Bagyong Opong. At bukod dyan ay atin rin pag-uusapan itong pabahay para naman dun sa mga graduate ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of For Peace. Makakasama natin muli dito sa ating programa si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asek Dumlao, welcome po ulit sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang tanghali, Steph. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Maraming salamat po muli, Asek, for gracing again our program. Asek, ano-ano na pong assistance o tulong ang kasalukuyang ibinibigay ng DSWD sa mga nasalantahan ng Bagyong Opong? Well, Steph, unang-una, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin na may sapat na mga resources para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at tiyakin na meron pong makakain ang mga pamilyang Pilipino sa gitna po ng kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nagpapahatid ng tulong sa mga iba't ibang lokal na pamahalaan as augmentation support para nga po ma-address yung immediate na pangangailangan ng mga kababayan po natin. Sa katunayan, Steph, nasa mahigit 264 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung naipahatid ng ating departamento sa mga naapektuhan. Ito ay binubuo ng mahigit 309,000 na mga family food packs na na-distribute po natin sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Idagdag din po natin yung mga ready-to-eat food packs and mga non-food items kagaya ng family kits, mga hygiene kits, kitchen kits, mga laminated socks, sleeping kits at mga iba pa pong mga non-food items. And of course, yung mga financial assistance din na naipaabot natin dun sa mga pamilyang naapektuhan. Itong bilang na ito, Steph, inaasahan natin na lumaki pa sa mga susunod na araw sapagkat continuous yung ating pagpapadala ng mga family food packs sa iba't ibang lugar nga sa ating bansa. Sa katunayan, dito po sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, gayon din po sa Bicol region, particularly in Masbate, and of course, Sorsogon, and then parts of Samar, Eastern Samar, Northern Samar, and Western Samar, patuloy po tayo nagpapadala ng mga family food packs.
ASEC, kumusta naman po yung coordination no ng DSWD with the local government units as well as other government agencies, no, particular dito sa distribution po ng mga kumbaga humanitarian assistance na ipinapamahagi ng DSWD? Yes, Steph, maayos yung ating koordinasyon with our partners and various agencies of the government. Sa katunayan, nung nagtungo tayo ng Masbate nung linggo, kasama nga po si Secretary Rex Gatchalian, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makipagpulong sa lahat ng mga mayors sa probinsya ng Masbate, including of course the provincial governor. So we were able to get information from them, how devastated were their respective municipalities at ano yung pangangailangan nga po sa kanilang mga lugar. Nabigyan din po tayo ng pagkakataon na umikot sa ilan sa mga bayan sa Masbate at nakita talaga natin, Steph, kung papaano nakapaminsala itong si Bagyong Opong sa kanila pong lugar. Talagang tinipad ang mga bubong, nasira ang mga tahanan, tumapa ang mga ito kasama ng mga puno, pati mga electrical posts ay talagang nag-bow down. And ito nga yung kagandahan ng whole of government approach sapagkat nagtutulong-tulong para matiyak na makabangon muli yung Masbate mula sa naging epekto ng Bagyong Opong. And to be more specific, Steph, yung mga koordinasyon natin with like Philippine Ports Authority, kasi isang tawag lang po natin kay GM Santiago, natitiyak na hindi po ma-delay yung mga trucks natin sa iba't ibang pantalan na magdadala ng mga food packs natin. In fact, kaninang madaling araw na-facilitate yung pagbiyahe ng trucks po from Legazpi na dumaan ng Sorsogon, nandun sa Pio Duran kagabi, and then nakatawid na patungo ng Masbate. So nakarating na po yung mga karagdagang food packs natin. And of course, sa Office of the Civil Defense, nakakapaghiram rin tayo ng mga military equipments and assets para makapagpadala ng mga food packs. Like doon sa nangyari sa Kalayan sa Cagayan, na nakapagpadala tayo ng karagdagang mga food packs doon sa pamamagitan nga po ng mga military assets na pinapagamit sa atin in coordination, of course, with the Office of Civil Defense. With the local government units naman, Steph, again, sabi ko nga, nagkaroon tayo ng maayos na pakikipagpulong, regular yung koordinasyon ng ating mga regional directors, and sa pagtransport din po ng goods, nagdadala din sila ng kanila pong mga sariling equipments mula doon sa ating staging point, ay doon na rin po nila pinipick up yung mga goods na dadalhin doon sa kanilang mga lugar. So, sa ganitong pagkakataon na matindi talaga yung naging epekto ng isang bagyo, tulong-tulong po lahat para mas mabilis na maipadala at mas mabilis na makarating yung tulong mula sa ating pamahalaan. ASEC, eto naman po, no? Ano-ano pong challenges ang kinaharap po ng mga tauhan, mga personnel po ng DSWD habang nagpapaabot po ng tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Opong? Kasi kahapon ay nakapanayam namin ang OCD Region 4B and Region 5 at merong mga areas pa na walang kuryente, pero it's a good thing na tuloy-tuloy yung communication. Sa part ng DSWD, ano yung mga challenges na kinaharap po ng inyong mga personnel? So far, Steph, wala tayong mga major challenges na nakaharap sapagkat unang-una, yung mga goods po natin naka-preposition na on the ground. So we were able to immediately release itong mga tulong sa ating mga kababayan. Halimbawa, in Masbate, meron tayo dyan naka-preposition po ng mga around 10,000 family food packs. So pagkatapos po na tumama at kinailangan na ng immediate assistance from the national government, madali po natin i-release yan. Hindi po tayo naghintay ng ilang araw. Well, of course, isa sa mga naging challenge nung bumaba tayo ng Masbate nung linggo ay yung komunikasyon. Kasi talaga in most areas, wala pong telcos sites. And wala nga rin pong kuryente sa lugar. So, nagkaroon lang ng mga pagkikipag-communicate.
But, kami rin naman po, may mga satellite phones kami na nagagamit, so we're able to coordinate with our field office personnel. Well, ito lang naman ang nakita natin challenge, but we understand na ina-address na rin po ito ng mga iba't ibang mga ahensya din ng pamahalaan. But then again, on the part of the DSWD, in terms of providing immediate support to local government units who have been affected, again, we haven't encountered any major challenges in doing that as of this moment. Ayun. On other matters po, no, as we all know, opisyal nang na-turn over ng DSWD at ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD yung mga bagong housing units para sa 3 self-sufficient beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps dyan po sa San Mateo, Rizal as part po ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH. Although, sa pagkakaalala ko na-discuss na natin dito, no, sa ang Pilipinas ngayon, yung topic na ito, pero siguro magandang ma-reiterate po ito para sa ating mga kababayan. Ano po yung role, no, ng DSWD dito sa collaboration with the SUD? Yeah, that's correct, Steph. Yung DSWD po at ang Department of Human Settlements and Urban Development, nagkaroon po tayo ng kasunduan na i-strengthen nga po yung convergence. Nako, ayan, naputulan tayo ng linya. We'll try for to reconnect po, no, our communication with ASEC Dumlao kasi importante ito dahil makakatulong ito sa ating mga ayan. Yes, ASEC, ayun, naputol tayo. So, go ahead po, ASEC. Yes, as I was saying, both agencies entered into an agreement to strengthen convergence by making housing opportunities easier to reach, involving, of course, yung mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries natin who have reached the level 3 or self-sufficient level based on the administration of the social welfare and development indicators. So itong kasunduan ng DSWD at ng DSUD, sinasabi po dito na DSWD will identify sino yung mga eligible 4Ps beneficiaries natin and imamatch siya ng DSUD dun sa mga various housing options that is best suited para doon sa kanilang economic capacities. Sa ilalim ito ng expanded 4PH ng DSUD. Dito, again, sabi ko tayo yung mag-identify kung sino yung eligible, sino na yung level 3, sino yung may kakayanan na magbayad ng monthly amortization para po sa kanilang sariling tahanan. And of course dito pumapasok din yung subsidy, no, from the national government to make the housing project for the poor more accessible and mas magiging mainam po ito sa mga kababayan natin na nag-e-exit na mula sa programa. Step, mahalaga kasi na ma-mention natin na mahalaga ang edukasyon, mahalaga ang kalusugan, pero mahalaga din yung shelter. Mahalaga na magkaroon nga ng sariling tahanan itong mga kababayan po natin, lalong-lalo na itong mga 4Ps beneficiaries po. And as I've mentioned po, no, ASEC, ay naganap itong turnover, no, sa San Mateo, Rizal. Curious lang po kami saan at kailan pa po gagawin, no, itong mga pag-turnover ng pabahay para sa 4Ps beneficiaries. Well, I understand DSUD has several projects, meron sa Luzon, sa Visayas, and Mindanao. Yung ginawa po nating turnover yesterday sa San Mateo, Rizal po ito, na kung saan yung nga pong mga 4Ps beneficiaries natin na nag-exit na sa program, they recently exited from the program, ay naka-avail nga po nitong 4PH ng DSUD. So dito po, pinasok natin yung kanila pong bagong housing unit and na-turn over na nga po sa kanila. And nakakatuwa na makita, no, na dati-dati sila po ay nangungupahan, but now sila po ay naguhulog na para sa kanilang sarili pong bahay. So this one is really one of the remarkable moments sa programa
because nakikita po natin talaga yung pag-improve ng level of well-being ng ating pong mga beneficiaryo. DSUD has other programs, has other projects. I understand na meron din sa Pampanga, and then of course meron din sa Visayas, and then sa Mindanao. We will continue to engage the DSUD kasi meron tayong mga na-identify na around 1.4 million household beneficiaries who have reached the level 3 or level of self-sufficiency and who may be eligible to apply for the housing program under DSUD. So ang gagawin nga natin ay i-cross-match natin itong listahan po natin o itong talaan natin with that of DSUD's housing projects para makita natin kung saan po sila magmamatch at ano po yung housing project that can best meet their requirements. And of course, makita din yung kakayanan nila nga na magbayad. Ito naman po, ASEC, bilang syempre ang kampanya po no, sa ating pamahalaan ay ang pagkakaroon ng bagong Pilipinas. Bukod sa mga nabanggit nyo na po, no, gaano kahalaga itong kolaborasyon sa pagitan ng DSWD at DSUD para sa daan patungo sa isang bagong Pilipinas? Alam mo, Steph, itong kasunduan, this partnership between DSWD and DSUD actually realizes yung vision po ni Pangulong Marcos Jr. na ginagawa nga na kumbaga yung mga programa na talaga natin ay nakatuon para dun sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kasi nga ang sinasabi po ng Pangulong Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas ay wala pong pamilya na naiiwan, lahat po ay nakakaangat at i-improve yung level of well-being. And dito nga sa pamamagitan ng pagpro-provide ng affordable housing options para sa mga working class segments ng ating pong bansa, makakatiyak po tayo na uunlad ang ating pong bansa at sama-sama po tayong nauunlad sa Bagong Pilipinas. And with that po, hindi ko na po kukunin masyado ang inyong oras, ASEC. Maraming salamat po, ASEC, sa pagsama niyo pong muli dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Steph, sa pagkakataon. Magandang tanghali po sa inyo. At ating po nakasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magtutungo na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kapakanan ng mga Pilipinong lubhang naapektuhan ng Bagyong Opong. Kaya naman agarang nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng relief efforts sa Masbate. Nasa ilalim din kasi ang Masbate sa state of calamity. Personal na binisita ng mga opisyal ng DSWD tulad ng nabanggit kanina ang Masbate para tingnan ang kanilang kalagayan at mamahagi ng family food packs at iba pang kailangan ng mga apektadong pamilya. Para siguruhin ang kapakanan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Opong, sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay tumungo ang DSWD sa Masbate para personal na mag-abot ng tulong sa mga apektadong komunidad. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinasisigurong walang sinumang maiiwan na nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang maiiwang mga kababayan natin na tinamaan at nakaranas ng hagupit ng mga nagdaang kalamidad.
Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naririto lang palagi ang pamahalaan mula disaster response hanggang recovery at rehabilitation ng mga infrastrukturang nawasak ng mga tumamang bagyo sa bansa gaya na lamang ang Masbate. Kaugnay nito ay siniguro ni Castro na nagpapatuloy ang pagtutulungan ng iba't ibang concerned government agencies para makabangong muli ang Masbate. Una nang tumungo ang mga taga DSWD sa Masbate at personal na nagabot ng tulong sa mga apektadong komunidad. Binisita na rin niya ng ahensya ang mga evacuation centers para kamustahin ang mga evacuees at alamin kung ano pa ang maitutulong ng pamahalaan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Klaro ang nais ng Pangulo. Siguruhin na walang maiiwan ng mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Handang tumulong ang gobyerno mula disaster response hanggang recovery at rehabilitation ng probinsya. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, umabot na sa 1.75 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura na dulot ng mga nagdaang bagyo. Ayon sa Department of Agriculture o DA, mahigit 67,000 magsasaka ang naapektuhan mula sa mahigit 62 ektarya ng lupang sakahan. Mahigit 150,000 metriko tonelada naman ang pagkalugi sa mga produktong agrikultural. Kabilang sa mga lubhang naapektuhan ang Cordillera Administrative Region o CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Tiniyak naman ng DA ang tulong para sa mga apektadong magsasaka. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Philippine National Police o PNP Chief, Retired General Rodolfo Azurin Jr. bilang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inanunsyo ng Malacanang na gagampanan na ni Azurin ang kanyang tungkulin pagkatapos niyang maayos ang kanyang personal at admin papers. Kumpiyansa naman ang tanggapan ng Pangulo na makatutulong ang experience at pamumuno ni Azurin para mapalakas pa ang mandato ng ICI pagdating sa accountability at transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Samantala, pinasalamatan naman ng Pangulo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na naging bahagi ng ICI bilang Special Advisor bago ito magbitiw sa pwesto. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pagkakatalaga ng palasyo kay former PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong advisory member, malaki ang maitutulong ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Narito si AJ Ignacio para sa balita. Malaki ang maitutulong ni former PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. sa magiging takbo ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon kay ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Hosaka na malaki ang mayaambag ni dating PNP Chief General Azurin sa itatakbo ng investigasyon ng komisyon. Pakinggan natin ang payag ni Attorney Brian Hosaka. I guess he's going to be a good addition to the commission, bringing with him his experience as a police officer and head chief of the PNP. No? So we are looking forward to working with him.
Kaugnay nito, sa kanyang pagkakatalaga bilang bagong advisory member ng ICI, inaasahang dadalo na si General Azurin sa mga pagdinig ng ICI. Kung matatandaang pinalitan ni Azurin si Baguio City Mayor Benji Magalong na dati ring opisyal ng PNP at hepe ng CIDG. Yan muna ang pinakuling balita mula dito sa ICI, Lungsod ng Taguig. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, formal nang nagsumite ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ng kanilang interim report at rekomendasyon sa Office of the Ombudsman kaugnay ng questionableng 290 million peso flood control project sa isang bayan sa Oriental Mindoro. Personal na nagtungo sa Ombudsman sina ICI Chair Retired Justice Andy Reyes, mga miyembrong sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson, SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo at ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka para ihain ang kauna-unahang referral ng komisyon. Batay ito sa investigasyon at inspeksyon ng DPWH sa flood control project sa Mindoro na natuklas ang substandard at kulang ang dokumentasyon. Ang kontraktor nito ay ang SunWest Incorporated. Dahil dito, inirekomenda ng ICI na silipin ang posibleng pananagutan ni dating Ako Bicol Representative Zaldico, ilang board members ng SunWest at mga opisyal ng DPWH Region 4B kabilang si Regional Director Gerald Pacan at Assistant Regional Director Jean Ryan Altea. Kabilang din sa mga kasong inirekomenda ng ICI ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation at falsification sa ilalim ng Revised Penal Code, Government Procurement Reform Act at Code of Conduct for Public Officials and Employees. Ayon kay ICI Executive Director Hosaka, matibay ang mga ebidensyang hawak ng komisyon at tiwala silang magtutuloy-tuloy ang usad ng mga kaso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nagbitiw sa kanyang pwesto si Ako Bicol Party List Representative Eli Zaldico. Nakasaad sa kanyang liham na bumaba siya sa pwesto dahil sa banta sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya at ang di umano'y pagtanggi na bigyan siya ng angkop na proseso. Nasa labas ng bansa si Ko para sa sinabi niyang health procedure sa Estados Unidos. Gayunpaman, noong Setyembre 18, opisyal na binawi ni House Speaker Faustino D. III ang travel clearance ni Ko. Kasabay na hiniling sa kanya na umuwi sa loob ng 10 araw upang sagutin ang mga aligasyon na nag-ugnay sa kanya sa mga questionableng budget insertion at mga kontratista na gumagawa ng mga proyektong pampubliko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, aminado sina House Speaker Faustino D. III na nagulat sila sa pagbitiw ni Representative Zaldico. Sinabi ng House Speaker na sa pagbitiw ni Ko ay hindi na nila ito mapipilit na sumagot sa mga alegasyong ipinupukol sa kanya. Aniya, ipinaubayan na nila sa Department of Justice o DOJ at Independent Commission for Infrastructure o ICI ang paghabol sa pananagutan ni Ko. Ang tingin namin dito ay bahala na ang Department of Justice at ganoon din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Zaldico. Si House Speaker Faustino D. III.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay pa ring balita, naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi na magpaparamdam ang nagbitiw na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ay matapos madawit sa anomalya sa flood control projects. Mensahe ni Secretary Remulla sa dating mambabatas na harapin ang kaso lalo na kung sinasabi nito na siya ay inosente. We will wait for his warrant, so we can have the Interpol move in. We'll wait for his warrant. So sir, hindi nyo na rin ina-expect na magpaparamdam sa inyo, magpapadala ka ng counter affidavit? I don't think so. Hindi mo paparamdam yun. Bakit? He'll be a fugitive. Bakit po sir? Wala. Hindi ba ganyan talaga pagka may problema ang tao, lumayas? May problema. Fugitive, sir. Fugitive. Yun. So far, hindi naman siya fugitive, pero gano'n na magiging status siya later on. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, humiling na ang Department of Justice o DOJ ng Blue Notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol para kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kinumpirma ito mismo ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Sangkot si Ko sa mga aligasyon na tumatanggap siya ng milyon-milyong kickback mula sa flood control scandal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Castro, layon ng Blue Notice mula sa Interpol na matrack ang mga galaw at lokasyon ni Ko. Hindi naman po ito karapatan para arestuhin. Ito po ay pagmomonitor lang kung saan po siya nagpupunta. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, resigned Congressman Zaldico pwede nang ipatawag sa pagdinig ng Senado ayon yan kay Senador Erwin Tulfo. Narito si Nympha Asuncion para sa balita. Naniniwala si Senador Erwin Tulfo na malaya ng ipatawag at ipasabina ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig nito tungkol sa mga anomalya sa flood control projects si resigned Congressman Zaldico. Ayon kay Senator Erwin na Vice Chairman rin ng Senate Blue Ribbon Committee, ngayong nagbitiw na bilang kongresista si Ko ay wala ng bisa sa kanya ang tradisyon ng interparliamentary courtesy kaya pwede na siyang ipatawag ng komite at magpaliwanag sa mga akusasyon sa kanya. Gayunpaman, aminado ang senador na ang kwestiyon ngayon ay kung saan ipapadala ang sabina kay Ko lalo't base sa impormasyon ay nasa ibang bansa ito ngayon. Samantala sa tingin ni Tulfo ay pwedeng maituring na sign of guilt ang pagbibitiw sa pwesto ni Ko. Gayunpaman, pwede pa ring sagutin ni Ko ang mga aligasyon laban sa kanya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Tulfo. I think so, kasi nawala na yung interparliamentary courtesy being a lawmaker. Pero ang question there is kahit na civilian na siya, saan mo di-deliver yung subpoena? Sa bahay? Sasabihin lang naman, nasa abroad ngayon. Tatanggapin lang ng mga tao doon, pero sabihin, nasa abroad. So, paano yun? Pero, you can answer all these accusations. Tapos, yun, nabasa ko naman yung threat daw sa buhay niya. May mga pati family niya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Infracom Chair pumalag sa paratang na scripted ang investigasyon ng Kamara sa issue ng flood control project. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Maring itinanggi ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Redon ang pahayag ni Senator Chis Escudero na may script umano ang Kamara para idawit siya
at iba pang senador sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Redon, kung totoong may script, sanay sa unang pagdinig pa lamang, ay isinalang na nila si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo upang ilahad ang detalye ng mga transaksyon kasama si Maynard Ngu. Dapat niya nabanggit na agad ang mga pangalan ng mga senador na sinasabing sangkot sa mga kickback sa Bulacan gaya ng pinatotohanan ni na dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ni Redon, wala ring script sa pagbanggit ng campaign donations ng Centerways Construction and Development Incorporated kay Escudero noong 2022, lalo at public record naman ito. Binigyan diin pa niya na ang nagtanong nito sa pagdinig ay si Akbayan Representative Shell Jokno, isang ginagalang na abogado at mataas ang integridad sa mata ng publiko. Kaya anya katawa-tawa at hindi ka panipaniwala na pati siya ay kabahagi ng sinasabi ni Escudero na script laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagiging maayos ng lalamanin ng lalagdaang 2026 national budget, ipinangako ng Malacanang. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Makakaasa ang mga Pilipino na agad i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang probisyon ng 2026 national budget na mayroong bahid ng katiwalian. Ito ang binigyan ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga nadidiskubring insertion ng ilang mga mambabata sa kasalukuyang pambansang pondo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na nakikita at nararamdaman ng lahat ang galit ng taong bayan sa mga lumulutang na irregularidad sa mga flood control project. Dapat anyang matuto na ang mga mambabatas at tuparin ang kanilang mandato at maging tunay na tagapaglingkod ng publiko. Sabi ng opisyal, sa lahat ng mga nangyayari sa kasalukuyan, kung mayroon mang mali o anumang anomalya sa 2026 national budget, hindi ito palulusutin ni Pangulong Marcos. Nakita po natin na dapat sila ay matuto na tumupad sa kanilang mandato na maging tunay na public servant. At sinabi po ng Pangulo even before na kung meron man magkakamali o magiging anomalyang muli ang gagawin na budget sa 2026, yan po ay kanyang i-veto. Makakasiguro po tayo with all these things happening, makakaasa po ang taong bayan na magiging maayos ang 2026 budget at hindi po pahihintulutan na ng Pangulo ang mga maaanomalyang proyekto. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nilinaw na Malacanang na ang welfare check na isinagawa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC facility ay bahagi ng routine protocol ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga Pilipinong in distress. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, matagal ng procedure ang pagbisita ng mga opisyal ng Pilipinas sa mga Pilipino sa ibang bansa kung nangangailangan sila ng tulong, lalo na kung may kinalaman sa kalusugan at kanilang kapakanan. Talaga pong pinupuntahan ng MWO o ng ating mga consular officials para po malaman kung ano kinahihinatnan o kalagayan ng ating mga kababayan. Si Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin
mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Gasification process sa mga basura ipakikilala sa Ilocos Norte. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Agpresentar ti may isang investor ti Junta Provincial seknan iti panakamanihir ti basura dito Ilocos Norte. Segon ken isang guni ang palalawigan member Marlon Sales sa nababen iti incineration process ngem ket di gasification process kadigiti anyaman na klase ti basura. Inadmitir na Sales nga agamit ti asok ti proseso ngem mararama ti teknolohiya nga Euro 6 may sa kategorya ti European Emission Standards anangat nga to nga amang ngem iti Euro 4 ngayon palubos ti gobyerno ti Pilipinas. Nupay kasta agdepende iti municipal government wenno iti city government no gondawayan tinasao a proyekto. Inayon ni Sales sa dakkel tulong tinasao nga teknolohiya iti panang pababa ti basura diti probinsya ken panang suporta iti solid waste management campaign ti Department of Environment and Natural Resources. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. La Union Provincial Library muling binuksan pagkatapos ng refurbishment. Mga estudyante at reviewer bibigyang prioridad. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Albert Kawile. Opisyal ang nalukatan manen ti La Union Provincial Library iti Setyembre 29. Kalpasan ti panakapabaroda itoy, ngayon ladawan nagiti opisyal ti probinsya, kas libre, accessible as sentro para kadagiti estudyante, exam reviewers ken ti komunidad. Masarakan iti may kalima kadsaaran ti lupak building iti siyudad ti San Fernando, ti napabaro a pasilidad ket adan iti 50 ket may sabeneg, apakairamanan ti espesyal a koleksyon ti La Union, children's area ken law and reference materials, agraman dagiti baro a pagnamayan kas ti stable internet, 10 a laptop ken 5 a desktop computers. Intampok ni PGLU Media Affairs Officer Mary Joy Castillo, ti panangipamaysa ti proyekto iti panangkisay kadagiti financial a dadagsen para kadagiti agadadal anang indikamat at ti library ket mangipay iti nanamay ken mangsuporta ang espasyo iti panagadal. Sigon kini board member Jefferson Fernando, Education Committee Chair ti Sangguniang Panlalawigan, may tunos ti library iti agenda ti edukasyon ni Gobernador Mario Ortega, partikular amang suporta kadagiti nakurapay ken nalaka maapektaran nga estudyante. Plano dagiti opisyal a palawan ti koleksyon da kadagiti sumbaganad a bulan. Ti panakalukat manen ket mangtangda iti maysa na patagapasamak iti panangpasayat iti panakagunod ti publiko kadagiti rekurso ti edukasyon ken mangsuporta iti Library and Information Services Month celebration inton bulan ti Nobyembre. Silulukat ti library Lunes aginggat Biyernes alas 8 ti bigat aginggat alas 5 ti malam. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan.
Angels in Red Vest ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 8 nagpaabot ng tulong sa ilang biktima ng Bagyong Opong sa isang bayan sa Eastern Samar. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Binisita nga nagpadangat hintambulig ang Angels in Red Vest ang Department of Social Welfare and Development or DSWD Eastern Visayas nga dahapitong ang rescue durante ang Bagyo Upong sa naman nga hospital Hadgiwan Eastern Samar. Ang mga survivors report nga nawawara durante ang paglasubo hana sabi nga bagyo samtang nabiyahe gikan sa nga isla ira lugar. Nagpadangat ang DSWD Eastern Visayas hintag duha nga family food packs or FFPs, kitchen kits, hygiene kits, family kits, sleeping kits nga na 10,000 pesos cash assistance sa kada survivor. May nanunduman nga siya na napadangatan hinayuda ang 5 naman nga survivors nga para pangisda may dulong Eastern Samar hadi pala maihang ay gayon. Nagpaparay naman ang ahensya pag dumarahin mahugot nga pahigsumpayan ng mga local government units nga distribusyon ng ayuda pinaagi ng relief operations nga dah mga naapektaran han Bagyo Upong ha probinsya han Eastern Samar. Tikang Didihan Syudadhan Borongan, Dian Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, pamahalang panlalawigan ng Southern Leyte, nagsagawa ng Provincial Livestock Program Assessment and Planning Workshop. Narito ang ulat mula naman kay Aljon Malot. Gipahigayon ang Provincial Livestock Program Assessment and Planning Workshop sa Hinunangan, Southern Leyte. Kinigipasiugdahan sa provinsyal nga panggamahanan sa Southern Leyte, pinaagi sa Provincial Veterinary Services Office. Gitigom sa duha ka adlaw nga kalihukan ang mga Municipal Agriculturist, Municipal Livestock Technician, Agricultural Extension Worker ug Animal Bite Treatment Center Focal Person sa tibok probinsya. Gitahaw nga ang mga workshop naghisgot sa kalampusan sa livestock program, pagtubag sa mga hagit sa sektor ug paghimog mga strategiya aron mas mapaligon pa ang livestock production, health ug service sa municipal and provincial levels. Giparehag sa provincial nga panggamahanan nga ang maong inisyatiba kabahin sa mga paningkamot sa pagpalambo sa mga programa sa livestock alang sa manungtarong pagtubo sa agrikultura sa Southern Leyte. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Northern Mindanao, pinalawak ang Walang Gutom program upang mas maraming pamilya ang matulungan sa naturang rehiyon. Ang kabaulat ihahatid sa atin ni Theza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 10 malampusong nagpahigayon sa Walang Gutom Program Skilled Up Orientation dina sa Initaw Misamis Oriental, Baguhay pa lamang. Kini usa ka importanteng lakang sa pagpalapad sa programa ngadto sa dugang nga malugar sa amihang Mindanao. Ang orientasyon gitambungan sa mga City Municipal ug Social Welfare and Development Officers ug mga representante gikan sa 11 ka mga lungsod ug 3 ka syudad sa Misamis Oriental. Uban usab ang 4 ka mga lungsod sa Lanao del Norte diin kini nga mga lugar gitakda moapil sa pagpatuman sa Walang Gutom program karong tuiga. Usa sa mga nag-unang hisgutan sa 2 ka adlaw nga kalihukan mao ang validation plan nga maoy mogiya sa mga lokal nga nagpatuman aron mas epektibo ug epesyente ang paglusad sa programa sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Ang Walang Gutom program kabahin kana sa mas lapad na pagpaningkamot sa nasudnong gobyerno aron sa pagsukol sa kapobrehon sa atong mga higala. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kada sa Theza Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Theza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga.
lokal na pamahalaan ng Dapitan Zamboanga del Norte na mahagi ng food packs sa mga mangingisdang naapektuhan ng bagyo. Narito si Bless Eboyan para sa balita. Walo ka barangay ang nakadawat pag-usab sa gipang apod-apod nga family food packs nga gipanguluhan mismo sa Office of the City Mayor sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Ang maong distribusyon gihimo sa Ground Floor Government Center, Barangay Karang ug Sinunok Barangay Hall sa mismong lungsod. Dako ang kalipay ug pasalamat sa mga rehistrado nga mga mananagat kay kini nga hinabang usa ka dakong tabang alang sa ilang pamilya human sila maapektuhan sa milabay nga mga bagyo. Ang citywide distribution of food packs usa ka inisyatiba nga nahimo tungod sa suporta sa lokal nga opisyal, Committee on Agriculture ug sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ug City Agriculture Office. Nagpakita ang maong kalihukan sa lig-on nga panagiusa og kooperasyon tali sa lokal nga kagamhanan ug sa mga ahensya sa gobyerno aron masiguro nga ang tanang pamilya labi na gyud ang mga mananagat nga apektado sa kalamidad dili mabiyaan sa serbisyo ug tabang. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan mula sa Zamboanga. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo o ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programa Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na napagdesisyonan ng pamahalaan na palawigin ng hindi bababa sa 30 araw ang import ban sa bigas, kasunod ito ng patuloy na pagbagsak ng presyo ng palay sa bansa. Sa panayam sa Kamara, sinabi rin ng kalihim na posibleng palawigin ang naturang ban hanggang sa katapusan ng taon depende sa magiging sitwasyon. Kabilang naman sa mga hakbang na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbabawal sa pagbili ng imported rice ng mga ahensya ng gobyerno, LGUs at iba pang opisina ng pamahalaan upang direktang makatulong sa mga lokal na magsasaka. Plano rin ng pamahalaan na magtakda ng floor price para sa palay at isulong ang emergency procurement ng ani, gayon din ang pag-upa ng mga karagdagang bodega upang mas marami pang palay ang mabili mula sa mga apektadong magsasaka. Ayon kay Laurel, bago ipatupad ang import ban ay bumagsak ang presyo ng palay sa 8 pesos hanggang 10 pesos kada kilo, ngunit napaakyat na sa 14 pesos to 17 pesos matapos una nang magpatupad ng ban. Gayunpaman, dahil sa kasagsagan ng anihan at masama ang panahon, muli itong bumaba sa 6 pesos to 8 pesos. Kasabay nito, nakikipag-ugnay na rin ang DA sa mga
rice miller at trader na sumusuporta sa pagpapalawig ng ban. Aniya, pinag-aaralan na rin ng Department of Finance ang posibilidad ng pagtaas ng taripa sa imported na bigas mula 20% tungo sa 25% o 35% at inaasahang magdedesisyon bago matapos ang kasalukuyang import ban. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagsanib puwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, local government units at mga korporasyon sa isang forum upang bumalangkas ng mga estratehiya at tukuyin ang mga commodity sa agrikultura na dapat bigyang prioridad upang mapalakas ang pamumuhunan sa agri-fishery sector. Matatanda ang pinangunahan ng Department of Agriculture o DA, ang National Agri-Fishery Investment Forum at ang inisyatiba ng kolaborasyon katuwang ang mga Provincial Governor, Agriculture Committee, National Agency at Development Partner upang suportahan ang mga magsasaka at mangingisda. Giit ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., napakahalaga ng kolaborasyon upang makatulong sa pagpapaunlad ng agri-fishery sector. Ibinahagi ng kalihim ang ipinahayag na pagnanais ng mga provincial leader na isulong ang pagpapaunlad ng agri-fishery sectors sa kanilang mga lalawigan. Samantala, sinabi ng mga opisyal na kalahok sa forum na dapat bigyang prioridad ng bawat lalawigan ang mga commodities tulad ng bigas, mais at baboy at ibang value chain segments na nangangailangan ng suporta. Ayon kay Tiu Laurel, ang Philippine Rural Development Project o PRDP Scale-Up ay idinisenyo upang suportahan ang mga prioridad na kailangan ng pamumuhunan tulad ng infrastructure, enterprise development at capacity building. Kinumpirma rin ng kalihim na inaprubahan na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karagdagang budget sa DA bilang pagsuporta sa pangangailangan ng agrikultura para sa taong 2026 na dapat sana ay pondo ng flood control programs ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, nilinaw ng Department of Energy o DOE na wala na silang kapangyarihan na itigil ang pagpapatupad ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa plenary deliberations ng 2026 General Appropriations Bill, tinanong ni Gabriela Party List Representative Sara Elago kung may magagawa ang DOE upang mapahinto pansamantala ang buwis sa langis. Ayon sa ahensya, kailangan na ng bagong batas dahil paso na ang probisyon ng train law na nagbibigay ng opsyon para suspendihin ang buwis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bukas sila sa ideya ng suspensyon at susuporta sila sakaling maghain ng panukala sa Kongreso. Ngunit nakasalalay pa rin ito sa magiging fiscal policy ng Department of Finance o DOF. Paliwanag pa ng DOE na sa ilalim ng nakaraang mekanismo kung tataas sa mahigit $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil ay sakalang maisusulong sa economic managers ang rekomendasyon para isuspindi ang excise tax. Gayunpaman, hindi ito naabot kahit noong kasagsagan ng digmaan sa Ukraine at Russia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, narito ang palitan para sa araw na ito, Setyembre at 30. Ang palitan mula sa US dollar no patungong peso ay 58 pesos and 4 centavos. Ang Japanese yen naman ay nagkakahalaga ng 39 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay nagkakahalaga ng 45 pesos and 1 centavo.
Ang Korean won naman ay katumbas ng 4 centavos at ang Chinese yuan ay nagkakahalaga naman ng 8 pesos and 15 centavos. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar naman ay nagkakahalaga ng 7 pesos and 46 centavos. Ang British pound naman ay nagkakahalaga ng 77 pesos and 97 centavos, habang ang euro ay nagkakahalaga ng 68 pesos and 7 centavos. Ang Canadian dollar naman ay nagkakahalaga ng 41 pesos and 71 centavos, habang ang Saudi Arabian Riyal naman ay nagkakahalaga ng 15 pesos and 48 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas po ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nagsimula ng siguruhin ni Chef de Mission Ricky Vargas na handa ang mga Pilipinong atleta 3 taon bago ang 2028 Olympics. Pumunta si Vargas sa Los Angeles para sa isang 3 araw na pagbisita kung saan pinuntahan niya ang mga posibleng maging training facility, hospitality venue at accommodations para sa delegasyon ng Pilipinas. Sinabi ni Vargas na kasama nina Signal First Vice President at Head of Channels and Content Sienna Olaso at Signal Vice President for Sports Business Development Miguel Vea na may mga bansang tumitingin-tingin na din kaya't hindi naman sila ganun kaaga. Ilan sa mga campus na posibleng magsilbing training camp para sa mga atletang Pilipino ay ang Pepperdine University, Loyola Marymount University at University of California, Los Angeles o UCLA. May laking mahigit 100 at 60 ektarya ang UCLA na sasakupin ang 80% ng Olympic Village. Ayon kay Vargas, ang plano ay dalhin ang delegasyon ng 20 hanggang 25 atleta kasama ang kanilang coaches at trainers sa kampo sa Los Angeles 1 buwan bago ang games para ma-maximize ang kanilang preparasyon. Bukod sa training sites, tinignan din ni Vargas ang posibleng hospitality and event centers para sa Philippine Olympic Committee o POC kung saan ang panauhin at supporters ay pwedeng mamalagi. Ilan sa mga opsyon ay ang The Peterson Automotive Museum at ang Film Academy Museum, habang 20 hotel rooms ay nakatakdang kunin para tuluyan ng mga key officials at staff. Umaasa ang Pilipinas na lagpasan ang makasaysayang kampanya noong 2024 Summer Games sa Paris kung saan inuwi ni gymnast Carlos Yulo ang 2 gintong medalya at ang mga boksingerong sina Nesty Petesio at Ira Villegas ay nakuha ang bronze medal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Kinuha ng De La Salle University ang isang kapanapanabik na 5 set na panalo kontra University of Santo Tomas nitong Lunes at napurnada ang pagbabalik ni Josh Ibanez sa Golden Spikers. Lumabas sa itaas ang Green Archers sa score na 23-25, 25-21, 25-23, 24-26 at 15-12 para makumpleto ang preliminary round sa pamamagitan ng sweep sa 2025 V-League Collegiate Challenge na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Nakipagsabwatan si Ibanez na nagbabalik pagkatapos maglaro para sa Alas Pilipinas kay Trevor Valera para pangunahan ng UST, subalit dinala ni Rui Ventura at Eugene Gloria ang Green Spikers sa panalo pagkalipas ng 2 oras at 14 na minuto. Bilang top seeds, makakatapat ng Lasal ang 4th-ranked Ateneo de Manila University sa best of 3 semifinals na magsisimula itong Miyerkules sa kaparehong venue. Pinangunahan ni Isa Oseini ang De La Salle sa naipon nitong 20 puntos mula sa 13 attacks at 7 kill blocks habang nanggaling si Ventura mula sa bench para magbigay ng karagdagang opensa kung saan nagtapos ito ng may 18 markers. Maganda naman ang overall performance ni Gloria sa nagawa nitong 17 attacks, 7 excellent digs at 16 na excellent receptions. Nagtapos naman si Ibanez na may 13 puntos habang sina G-Boy De Vega at Valera ay nagdagdag ng 12 puntos bawat isa. Magtutuos naman ang UST at ang reigning champion na FEU sa isa pang semi-final matchup para sa karapatan na makalaban ang mananalo sa serye ng De La Salle at Ateneo sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa panig naman ng women's volleyball, tutungo ang College of St. Benilde sa semifinals ng 2025 V-League Collegiate Challenge, dala-dala ang panalo. Ito ay matapos pataubin ng Lady Blazers ang Arellano 25-15, 21-25, 25-21 at 25-16 sa kanilang huling asignatura sa preliminary round. Tinapos ng Lady Blazers ang elimination round ng may 5-2 win-loss record. Nanguna si Clydel Katarig sa opensa ng Lady Blazers sa nalikom nitong 16 na puntos galing sa 12 attacks, 4 na blocks at 1 service ace habang nagambag sina Rhea Densing at Zam Nolasco ng 11 puntos bawat isa. Nakatakda namang makatapat ng Benilde ang Far Eastern University sa best of 3 semifinal series itong Miyerkules. Nagtapos naman si Chris Servidad ng may 19 na puntos mula sa 15 attacks, 1 block at 3 service aces para sa Arellano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilalagay ng University of Santo Tomas at National University ang kanilang malinis na record sa isang duwelo para sa top spot ng UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na gaganapin sa UST Quadricentennial Pavilion sa Maynila itong Miyerkules. Pagkatapos ng isang dekada, 16 na larong pagkatalo laban sa De La Salle Green Archers sa pamamagitan ng 93-84 nitong nakalipas na araw, layunin ng Growling Tigers na ipagpatuloy ang panalo kontra Bulldogs. Kung sino mananalo sa dalawa na may kaparehong 2-0 record ay sasamahan ng Ateneo sa tuktok ng team standings. Bago ang kanilang sagupaan, magtatapat muna ang Green Archers at Far Eastern University Tamaraw sa unang laban. Kakagaling lamang sa suspensyon, nagpakitang gilas kaagad si Fort Sky Padrigao laban sa Lasal. Nakakuha naman ng tulong si Padrigao sa 18 anyos na si Collins Okowe, ang Player of the Week ngayon, na kahit may sakit ay nakagawa ito ng impresibong double-double na 20 puntos at 19 na rebounds.
Asahan ang isang magandang matchup sa pagitan ni 6'10" Akowe kontra Omar John na naging susi sa panalo ng NU 84-68 laban sa FEU. Samantala, ilalabas ng husto ni Mike Phillips ang kanyang lakas kung saan umaas ang Green Archers na bumalik sa pagkapanalo kontra Tamaraws. Kasama sina Jacob Cortez, Kayan Baclaan, Mason Amos, Voris Marasigan at Earl Abadam, nakapokus ng husto si Phillips para ibalik sa Lasal ang kampyonato. Sa panig ng FEU, maghahanap ng paraan sina Joric Bautista, John Ray Pasaol, Mo Conate at Kirby Mongcopa para hindi sila bumagsak sa 0-3 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakuha ng Dasmariñas Monarchs ang kanilang ikalawang magkakasunod na panalo para kunin ang solo lead habang ang reigning champion na Quezon Tangerines ay bumawi sa ikalawang linggo ng 2025 Maharlika Pilipinas Volleyball Association o MPVA na ginanap sa Arellano Gym sa Maynila. Linampaso ng Dasmariñas ang Pasay Lady Monarchs 25-13, 26-24, 25-20 para sa 2-0 record sa torneyong may 8 koponan. Nakalikom si Vange Alinsug ng 12 puntos habang sina Alexa Nicole Mata at Myrtle Escanlar ay nagtapos na may tig-siyam na puntos para sa koponan ng Dasma na karamihan ng players ay nagmula sa 2-time UAAP at 3-time SSL champion na National University Bulldogs. Kinailangan lamang ng Dasma ng 81 minuto para dispatchahin ang Pasay pagkatapos nilang lampasuhin ng Quezon 25-22, 25-23 at 25-23 nitong nakarang linggo. Bagsak naman sa 1-1 ang Pasay na hindi nasundan ang 25-23, 13-25, 25-17, 23-25 at 15-8 panalo laban sa Negros ICC Blue Hawks kahit nakagawa ng 14 at 10 puntos sina Eureka Eslapor at Floris Ann Papa ayon sa pagkakasunod. Sa isa pang laban, nagpasabog si Camilla Amor Bartolome ng 19 na puntos para sa Quezon laban sa Caloocan AM Spikers 25-12, 25-14 at 25-21 para sa 1-1 kartada. Nagdagdag naman ng tig-siyam na puntos sina Yesha Keith Rojo at Fiona Marine Inocentes para sa Tangerines na karamihan ng players ay nanggaling sa 4-peat NCAA champions na College of St. Benilde Lady Blazers. Samantala, nanalo sa kanilang unang laban ang San Juan Lady Knights sa pamamagitan ng 25-17, 25-20 at 25-16 panalo kontra Marikina Lady Shoe Masters sa likuran ng 12 at 10 puntos ni na Casey Balingit at Conada Chamberlain ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Magbabalik na po si Steph Vicente pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Artista. Emosyonal sina Carlo Aquino, Ann Curtis at iba pang miyembro ng cast ng It's Okay Not to Be Okay o To Be Not Okay sa finale chapter press con ng nasabing palabas. Si Carlo ang unang umiyak, aminado siyang bumabalik sa kanyang alaala nung una silang ipakilala na gaganap na mga bida sa local adaptation ng sikat na Korean drama. Sa same venue, sa Dolphy Theater din kasi ginanap ang press launching o announcement noon. Quote and unquote, sinabi ko last year, dito rin kami ipinakilala, hindi ako sanay mag-goodbye. Sobrang mahal na mahal ko kasi silang mga kasama ko, sobrang laki rin ng binigay ko sa show na ito kasi nga mahal na mahal ko kayo. Thank you sa support kasi sinamahan niyo ang bawat isa sa amin na mag-heal at kayo rin sana mag-heal kayo sa inyong mga puso, sa inyong mga kaluluwa. Yan ang emosyonal na pahayag ni Carlo habang nagpapahid na rin ng luha itong si Ann. Kaya naman talagang umiiyak na sila, quote and unquote, ano ba naman, wala akong balak umiyak pero naiyak ako sa'yo. Yan ang say ni Ann kay Carlo na tuloy ang pagpapahid ng luha though tumatawa naman siya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balitang artista, honeymooners daw ang peg nina Jericho Rosales at Janine Gutierrez sa Africa. Kasalukuyan nga silang nandun kasabay ng birthday celebration ng aktor. Base sa kanilang mga post na aniya ay 3 beses siyang nag-celebrate roon. Quote and unquote, third time celebrating my birthday in Africa and I always come home with a full heart and belly. So I'm connecting to the Wi-Fi to say big love to the amazing people of Tanzania and everyone who greeted me. Asante sana. So happy to share this experience with Janine Gutierrez. Thanks for being sneaky. I'm blown away. At yun nga, mas kilala nga siyang Angelo o Angelo sa Tanzania dahil sa serya nilang Pangako Sa'yo na pinagbidahan nila ni Christine Hermosa na big hit sa nasabing bansa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Ashley Ortega mula nang lumabas sa Pinoy Big Brother house. Matatandang isa ang kapuso actress sa naging housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Quote and unquote, siguro noon when I walk outside, hindi nila nakikilala yung pangalan ko but they know my face. Parang uy, artista yan. Pero now, si Ashley, right now, naninibago rin naman ako. When I go out, si Miss Ashley, I'm more seen now as Ashley Ortega. Yan ang nakangiting pahayag ni Ashley sa Fast Talk with Boy Abunda. Lubos ang pasalamat ng dalaga dahil sa kabi-kabilang mga proyekto na kanyang natatanggap pagkatapos ng naturang reality show. Quote and unquote, ang daming brands, ang daming projects, ang daming brands na hindi ko talaga in-expect. Yung blessings na natanggap ko after PBB, I'm grateful for that. And syempre, feeling ko naman yung nangyari sa akin after PBB is because of the fans also who got to know me as Ashley Ortega more. Feeling ko sila talagang dahilan kung bakit ko naabot rin yung estado ko ngayon. I owe it to them. Yan ang pagbabahagi ng aktres. Bukod sa ilang ari-ariang naipundar, ay nakatakda na rin simulan ngayon ni Ashley ang sariling negosyo. Quote and unquote, because of my blessings, grateful sa mga brands, nakabili po ako ng property. So yon, ipon-ipon, and I'm starting my scented candles business soon. Mas gusto ko doon invest yung money na nakikita o kinikita ko sa mga blessings ko ngayon. Dagdag pa niya.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.